akin yung triple ho ang pagmamahal na binibigay ng mga batang to kahit na sinaktan nyo. Kayo, konting haplos lang, hindi nyo binigay. Ano binigay nyo? Latay. Sana, Mang Francisco, kung ano man po sinabi ni attorney, maliwanagan ho kayo dahil kasi pagkatapos po nito, baka po maraming maaring sana. Kaya nga sabi namin kami ngayon, kahit na sabihin ko masakit sa loob ko na proprotektahan namin kayo. Pero proprotektahan pa rin namin kayo dahil marami hong magagalit sa inyo sa mga ginawa nyo sa inyong mga anak. At sana pagsisihan nyo po yun. Yun lang. Mang Francisco, narinig mo at alam mo ng iyong anak naglilingkod sa simbahan bilang sakristan. At sinabi niya ng iyong pangalawang anak na hindi na po ako, Father, naglilingkod dahil marami pong pinagagawa ng tatay ko sa bahay. Kung minsan sinasaktan kami. Paano kung patuloy mo siyang saktan at makita niya na ang ama pala, ating amang Diyos, ay tulad ng aking ama na malupit? Anong gagawin ng iyong anak? Lalayo siya sa Panginoon dahil hindi niya makita sa kanyang ama ang tunay na kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Ikaw rin ang magtutulak sa Kanya palayo sa Panginoon. Kaya, mag-isip-isip ka. Ilapit mo ang iyong mga anak sa Diyos at ilapit mo ang iyong sarili sa Panginoon. Alang-alang sa iyong mga anak. Salamat po sa ating mahal na trio tagapayo. Mang Francis, kung matapos po ang naging pag-uusap natin ngayon dito sa ating programa. At sa pag-uwi po ninyo ngayon, at kung bukas mangyari pa ulit na saktan po ninyo ang mga bata, may karapatan po ang kahit sino sa mga kapitbahay po ninyo. Sila po mismo pwede pong tumawag sa pulis o sa barangay para po itawag o i-report yung pong ginawa ninyo. Ate Gemma, sabi mo nga sa akin, nasa barangay ka rin, hindi ba? At sabi mo nga, isa sa mga kinakatakot mo ay ang ano? Ang isa sa mga kinatatakot ko, ma'am, sabi ko nga sa kanya, kasi siya naman talaga nagsasabi na kung ano yung nagagawa niya. Sabi ko, pag hindi mo binago yan, ang kinatatakot ko yung ako mismo yung magpadampot sa'yo o ako mismo ang dumampot sa'yo. Oo. Kasi bata yan, nanay din ako. Opo. Maraming salamat din sa iyong mga kapitbahay na nagmamalasakit. May mensahe pa ho ba kayo, Ate Ana? Sana, ngayon, habang malakas ka pa, mahalin mo din sila na katulad din sa amin. Kami, minahal din namin yung mga anak mo, pero ikaw, hindi namin nakitang minahal mo. Samantalang ikaw mismong, ama nila. Nanggaling sila sa iyo, Francis, hindi nanggaling sa amin. Yun lang po. Ate Presi? Ang masasabi ko lang kay Francis, sa totoo lang, alam ko na ang mga ginawa mo sa mga anak mo, ano lang nang sama ng loob mo sa asawa mo. Pero hayaan mo na lang siya. Kumbaga, kalimutan mo na siya. Ang harapin mo yung kinabukasan ng mga anak mo. Mula ngayon, baguhin mo na. At kung ano man yung sinasabi mo na wala kaming naitutulong sa'yo, nakasuporta kami. Kung anong wala ka, susuportahan ta namin. Yun lang masabi ko sa'yo. Maraming salamat, Ate Presi, sa iyong pangunawa, sa iyong tulong, sa pasensyang binibigay mo kay Kuya Francis at sa kanyang mga anak. Alam mo, Kuya Francis, paulit-ulit naming sinasabing napakabait ng mga anak mo. Nung tinatanong namin sila, iniisip pa rin nila, ikaw pa rin. Mang Francis, ang mga bata po ay nandoon. Nasa sa inyo na po yan. Kung kayo po ay hihingi ng tawad, magpapaliwanag, yayakapin po ninyo sila, nasa sa inyo na po yan. Pwede po kayong pumunta doon dahil hindi po pwedeng pumunta ang mga bata dito.
Sana ako, tawarin niyo ako. Ang unang gawa sa inyo, lalo sa buto. Sana may patawad niyo ako. Sana ngayon, simula ng araw to, papag-uwi ko na lahat. Ang pagkukulang ko, suplihan ko na ng panibagong buhay. At sana nga po, Mang Francis, simula sa araw na ito ay maipapangako na po ninyo sa amin Tawarin niyo ako. na ayusin po ninyo at babaguhin. At kung kailangan po ninyo ng tulong at gabay, Ikaw lagi mo na pwede po kayong lumapit kay Dr. Camille. papatawad mo ba ako na? Hindi ko At bilang isang ina at sa mga ina pong nandito, nananawagan po kami sa nanay ng 3 batang ito. Sa iyo, Evelyn, maawa ka sana. Kailangan ka ng mga anak mo. Kung sakaling nanonood ka ngayon, sana kahit paano nakurot ang puso mo at maisipan mong makipag-ugnayan sa mga bata. Bukas po ang face-to-face para sa komunikasyon. Tawagan mo lang kami sa number na nakikita mo ngayon sa iyong telebisyon o kaya naman pwede kang sumulat sa amin at kami na ang gagawa ng paraan para kayong mag-iina ay magkita-kita ng muli. Hangad namin, Mang Francis, ang maayos na buhay para po sa inyo at ng inyong mga anak at sa ating mga bisita, Ate Ana, Ate Presi at Ate Gemma. Salamat po sa walang sawang pagtulong ninyo sa mga bata at kay Mang Francis. At sana nga po, patuloy pa rin po ninyong gabayan si Mang Francis. Amina na po tayo mga kapatid. Maraming aral po tayong natutunan sa ating issue. Ang isang ama, higit sa lahat, ay siyang dapat na tumatayong haligi ng tahanan. Isang haliging matibay at dapat ay hindi kayang buwagin ng kahit na anong unos. Isang haliging palaging nakatayo para ipagtanggol ang kanyang bahay at ang buhay ng mga nakatira dito. Sadyang mahirap pong maging isang magulang, lalo pa nga't nawalan ka ng kaagapay. Pero hindi solusyon dito ang pasakitan mo ang mga batang naiwan sa'yo. Ang ama, higit kanino man ang siyang dapat na maging tagapagtanggol ng kanyang mga anak at hindi siya pa ang magiging dahilan ng kanilang mga pasakit sa buhay. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, ang bawat ama ay dapat na maging bayani sa mata ng kanyang mga anak at hindi isang kaaway na sa kanila ay liligwak. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Alam kong naging mabigat at mahirap ang ating issue, pero salamat pa rin po sa inyong suporta. Sa iyo din, Hans Mortel, sa Dance Squad, kina B1 at B2, sa ating pong mahal na trio, Tagapayo, sa lahat ng ating mga sausawero at sausawera dito sa Broadway Studio, at sa ating pong mga bisitang si Mang Francis, Ate Ana, Ate Presi at Ate Gemma, at sa mga bata po na nagtiwala na ibahagi po ang kanilang totoong kwento ng buhay. At sana nga po, kahit paano, sa maliit naming paraan dito po sa Face to Face, kami ay nakatulong sa pamilya po ni Mang Francis. Sa lahat po ng ating mga sausawero at sausawera sa ibang bansa na patuloy po ang pagmamahal at suporta sa aming programa, maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Ako po muli, ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Siyang Ani, na laging nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Face to face! Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Huwebes, lalaki na wala na parang bulak. Nagpaalam ba ng maayos si ninyo? Tsahin ka ba niya, Clarice? Kung magpalit ng babae para lang damit na hinuhubad. Masagamot? Pag na-expired, wala na? Bubuntis ako, dinidikdik niya sa sarili kong napipilitan lang sa pakisamahan na. Yung beauty ko, hindi pang GR ko. Nabuntis siya, hindi na yan mahal. Expired na naman. Once na magkamali ka, hindi ka ba natatakot? Goodbye. Ang Wiran, mapapangaralan ba ni Chang? Nabandos perfect. Yung pagsisisi mo, nalagay mo sa unahan. Turuan mo kami
Paano dapat ilagay sa una ang pagsisisi? Face to face.